na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Narinig mo yon? Ang Vice-Presidente mismo ng Pilipinas. At ngayon, sa Day 4 ng impeachment trial niya, may isang salitang lumitaw para umano'y ipaliwanag ang pahayag na yan. Operation Romanov. Abangan mo. Breaking. Impeachment. Day 4. Walang chismis. Facts lang tayo. Hoy, balik na naman tayo sa Mark Tanong. Ako si Kuya Mark. At may bago na naman tayong tanong na dapat linawin na yon. Paalala bago tayo magsimula. Ang umano'y plot na ito ay alegasyon. Hindi pa napapatunayan. Ongoing pa ang trial. Walang hinuhusgaan dito. Nililinaw lang natin ang balitang biglang trending. Ano ba talaga ang Operation Romanov? Ayon sa depensa ni Sara Duterte, isang umano'y plot para patayin siya at ang kanyang pamilya matapos siyang humiwalay sa alyansa ni Pangulong Marcos. Konteksto. Kaharap ni Sara ang impeachment dahil sa mga akusasyon, kabilang na ang umano'y pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Ang Romanov, yun ang depensa niya rito. Para linawin ang konteksto, naka-impeach si Sara dahil sa ilang artikulo kasama ang umano'y maling paggamit ng pondo at ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Dito pumapasok ang Romanov. Ginamit ito ng depensa para ipaliwanag ang pahayag ni Sara noong November 23, 2024 na may kinausap daw siyang taong papatay kay Pangulong Marcos, kay First Lady Liza at kay dating Speaker Romualdez, kung siya raw mismo ang unang mapatay. At tandaan, hindi naman itinatanggi ni Sara na sinabi niya yon. Inaamin niya. Ang pinagtatalunan, kung banta nga ba yon o konteksto lang gaya ng sinasabi ng depensa. Ang tanong na nag-trigger nun, galing sa isang vlogger na Princess Maui sa gitna ng isang mainit na online briefing ni Sara, live pa mula mismo sa kamara. Doon unang lumabas ang salitang Romanov. Pero saan nga ba galing ang kakaibang pangalang Romanov? Sa mismong trial, si Senator Judge Raffy Tulfo mismo ang nagpaliwanag. The first time I've heard about this Romanov is during the Maisog Leaders Forum in Davao City. That was on January 28, 2024. Correct me if I'm wrong. It was mentioned by Mayor Baste Duterte. At that time, hindi ko alam anong ibig sabihin ng Romanov at sino mga ito. In fact, ginugel ko yan. Sino tong family Romanov? So napag-alaman ko, apparently, they were the ruling family in Russia that was murdered by the Bolsheviks in the night of July 16, 1918. Malapit-lapit na sa anniversary, 108th anniversary. Ang Romanov, ang huling maharlikang pamilya ng Russia, pinaslang lahat noong 1918 na mga Bolshevik, isang madilim na simbolo. At ayon kay Tulfo, unang binitawan ang salita ni Davao Mayor Baste Duterte, January 28, 2024. May kakaiba pang napansin si Tulfo, ang Romanov Massacre, nangyari noong July 16. Ang trial na to, July 13. Halos anibersaryo. Coincidence lang siguro, pero pinaisip ka, di ba? Balik tayo sa Day 4. Ang pinakamalaking tanong na yon, patutunayan ba ng depensa na totoo ang Romanov? In other words, will you also be presenting any other witness to prove this threat or this Operation Romanov? Yes, Your Honor, that will be part of our evidence in chief. May this court know now kung sino-sino itong mga witnesses na inyo i-present? Of course, Your Honor. We are not at liberty to disclose that at this time. Again, it will depend on the course of the case. Sabi ng depensa, maglalabas sila ng witness, pero hindi pa raw pwedeng sabihin kung sino. May listahan na raw sila, kasama ang isang opisyal ng NBI, isang abogado, at isang kapitan. Pero eto, ayon mismo sa NBI, wala silang na-establish na valid na impormasyon tungkol sa umano'y hitman. At hindi rin daw humarap si Sara sa 2 beses na inimbitahan siya ng NBI. Kaya heto ang dalawang panig, mga matanong. Sabi ng depensa, may plot na patayin sila, kaya raw ganoon ang binitawan ni Sara. Konteksto raw, hindi banta. Sabi naman ng Malacanang at ng prosekusyon, patunayan ninyo. Mahirap daw patunayan ng plot at hindi naman idinetalye ni Sara ang buong operasyon. Ang burden of proof nasa kampo mismo ni Sara.
At may mas matalim pa ang palasyo. Kahit sabihing may Romanov, hindi raw nito matatanggal ang isang bagay. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Yun ang linya nila. Ang buong argumento ng depensa. Matapos ang hidwaan ni Sara at Marcos, umano'y sinundan-sundan at minanmanan sila. Sa takot daw sa kanilang buhay, doon umano nagmula ang pahayag. Balikan natin ang ugat. Dating magkaalyado ang Marcos at Duterte, ang Unite Team ng 2022. Pero naghiwalay sila, naging magkalaban. At doon umano nagmula ang lahat ng gulong ito. Bakit malaki ang tama nito? Kasi kung mapatunay ang nagbanta si Sara sa buhay ng Pangulo, pwede siyang makonvict. Kailangan ng 2/3 ng Senado, 16 na boto. Ang kapalit ng conviction, pagkakatanggal sa pwesto at permanenteng pagkakabawal sa politika. At tandaan, kung makonvict, si Sara ang magiging unang vice-presidente sa kasaysayan ng Pilipinas na maaalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Kaya ang bawat araw, importante. At may mas malaking tanong pa, si Sara, isa sa mga paborito sa presidential race ng 2028. Kaya ang laban na to, hindi lang tungkol sa Romanov, tungkol sa kinabukasan ng politika ng bansa. Ano ang susunod? Ilalabas ba nga ng depensa ang mga witness? Kaya ba nilang patunayan ang Romanov? Marami pang tanong, kaunti pa ang sagot, at araw-araw itong nagbabago. At hindi pa to tapos, pwedeng umabot pa ng ilang linggo ang trial. Testigo pa lang ang pinag-aawayan. Ang tunay na laban, nasa botohan pa lang mangyayari. Ito muna ang alam natin mga matanong. Walang dagdag, walang bawas. Habang ongoing ang trial, dito tayo mag-uusap ng facts, hindi ng chismis. Ano sa tingin mo? Patutunayan ba ang Operation Romanov o depensa lang? Sagot sa comments. Pero civil tayo ha? Yun lang muna, mag-isip-isip tayo at kita-kits sa susunod na tanong.